encouragement sa bawat isa, magkaroon ng pag-ibig sa bawat isa, pag-ibig sa iyo. Mahalin ang simbahan, mahalin po ang salita niyo. Salamat po sa mga family, mga mother, mga father na nandito po ngayon. Kayo po rin magturo sa amin ng inyong mga salita. Lahat ng aming gagawin, mga sasabihin ay mauwi po sa inyong kapurihan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, President Bliss. Medyo na-exercise, di ba? Para mawala-wala yung antok. May tissue po ba? Dito na lang po doon. Sa likod. Pwede mo. May tissue. May tissue. Alright, dako ba tayo sa atin pong short testimony. Pasalamat tayo sa Panginoon sa mga blessing na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Lahat tayo may mga blessing. Gusto natin mapakinggan ang mga testimony ng bawat isa. Hindi po kayo pinagka-testimony para alam niyo po yun, pagtawanan or mapahiya. Hindi po. Kaya po kayo pinagka-testimony para po maging pagpapala po sa mga ibang tao. Kung paano gumagalaw ang Diyos sa buhay niyo po. Hindi ako naniniwalang walang pagkilos ng Diyos sa buhay po natin. Hindi ka pwede Kay Kristiyano, meron yan. No? Sino po ang una po mag-testify? Masalamat siya sa Panginoon. Siya po ay may blessing. Wala bang blessing, okay lang. At least nandiyan ang Panginoon. May answer prayer, may blessing, ano pa, may experience, nangyari sa'yo, na dapat madudulas ka, biglang hindi, yung mga ganon. Dapat may mangyayari, pero hindi nangyari. Okay, sino po? Testimony, magbabahagi ng kanya po mga katotoo sa Panginoon. Meron po ba? Huwag pong mahiya. Kahit isa sa lalaki, isang sa babae. Kung meron mang mas marami, mas maganda. Sino po? Sige po, kahit ang testimony po, hindi ikaw ang bida, kundi ang bida ang Panginoon. Papasalamat ka dahil meron siyang ginawa sa iyo. Blessing. May mga sino walang blessing? Taas niya ang kamay, walang blessing. Ibig sabihin, lahat meron, may blessing. So, meron tayong sasabihin sa Panginoon. So, ano po ang testimony natin? Wala yung bata. Sige. Tayo. Dito. Diyan na lang. Sige. Anong testimony? Narinig niyo ba? Salamat daw siya at may nakapakinig ng salita ng Diyos kanina. Okay, next! Sino po sunod? Sino po? Meron? Meron ba? Mga lalaki. Ba't tahimik? Dapat hindi tahimik ang mga lalaki. Dapat Amen. Sige, bud. Halika dito. Dito kasi. Magandang hapon po. Bigat. Naiya ako. Masasabi ko. Papasalamat po ako kasi tawag dito. Dati po kasi ako mabarkada. Tapos manginginom. Talagang wala pong patutungan ng buhay ko. Buti na lang po. Binago po ako ng Panginoon. Maraming salamat po. Praise God. Yan ang patunay na ang salita ng Diyos ay buhay. Amen. Ito ang makapangyarihan. Hindi yan mamaya. Salamat sa Panginoon. Alright, next! Yun pa lang, mabibless ka na. Next! Meron ba yan? May tatay. May nanay naman. Sino po? Pasalamat sa Panginoon. Simple lang na testimony. Hindi mo kailangan mahaba. Sino? Mother. Ayun na, may father. Ayun! Amen. Thank you, Lord. Pasalamat ako sa Panginoon na
may mga blessings na dumadating. Tulad yan ilang araw. Sabi ko ng problema ako sa financial, parang nagigipit kasi sa puro hiram. Ngayon, awa ng Diyos medyo nagbuhos-buhos balik, kaya ito. Amen. Tapos, yung sarili ko, parang medyo nangarap ako ulit. Dati parang nagmumukmuk lang ako. Ngayon, biniling ko kay Lord. Magkaroon pa ako ng lakas at yung gusto ko magkaroon ng isang service para makatulong dito. Wow, amen. Sana yun ang hinihiling ko ng ipansan. Thank you, Lord. Amen. Thank the Lord. Diba? Ay, tulungan natin si Nina Juliet manalangin, no? Amen. Malaking blessing po yan. Sa dalawang kaya po, hindi po natin matatawaran po yung mga ganyan po. Ang naglalagay po sa puso ng tao ay kundi ang Diyos. Bigyan tayo ng desire. Mahalin ang simbahan, mahalin ang Panginoon. Alright, next! Baka may habol, baka magtampo pag hindi natin bago tayo mag-games. Okay? Sino po? Oh, ano? Oh, sige. Short testimony. Yes, ma'am. Gusto na yan? Sino? Ay, ba? Sige. Oh. Lalaki. Ayun, Leslie, babae. Amen. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi we all know naman na we have different struggles. Hindi lang alam ng bawat isa kung ano yung pinagdadaanan natin kasi hindi naman natin kailangan sabihin sa kakilala natin, kaibigan o kahit sino yung problema natin. Tanging sa Panginoon lang, siya nakakaalam ng puso natin, siya nakakaalam ng isip natin. Lahat ng pinagdadaanan natin, talagang papasalamat ako sa Panginoon kasi hindi niya pinababayaan yung pamilya namin na ma-overcome lahat ng mga struggles na dumarating sa amin. Patuloy lang po tayo sa paglilingkod sa Panginoon kasi walang ibang makakatulong sa atin, kundi siya lang. Amen. Ang bawat pamilya, bawat isa po sa inyo, alam niyo ba, blessing ko sa simbahan. Amen. Pag iisipin, wala ako, hindi ako bagay, hindi ako nagana. Hindi po, kailangan kayo ng Panginoon. Kaya dapat po ay, lahat po ay mag-enjoy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Yung mensahe kanina, maiksi lang ang buhay. Mag-enjoy ka na sa paglilingkod sa Panginoon. Ay, pagdating naman doon sa langit, wala tayong bang gagawin doon kundi maglilingkod sa Panginoon. Yun pa rin, di ba? So, saan mo pa ilalaan ang buhay mo? Sa Diyos. Next, meron pa ba? Mga magtampo. O, syempre, hindi pa papatalo ang mister. Amen. Diyan ka na lang, bad. Amen. Ako po yung papasalamat sa Panginoon dahil tunay po na ang Panginoon po ay tapat po sa buhay Tahimik ko. po. Tahimik po. Bagamat, to be honest, sa harapan ng Panginoon, no, kahit hindi ko na sa inyo isiwalat yung mga siwalat. I-share yung kung ano man yung personal struggle ko. Kahit na nakakaranas ako ng pagiging unfaithful sa Panginoon, tunay yung ang Panginoon po ay tapat po siya. Ipinapakita niya po kahit po sa paraan po na kahit hindi po as in related po katulad po sa sarili kong dugo ay pinapakita niya kung inaabot niya yung mga mahal ko rin sa buhay. Ako po kung nagigets niyo po. Katulad po halimbawa nito, ito pong pamilya po ng misis ko na nauunti-unti po silang naabot ng salita ng Diyos. Nalalabas. Yun po pinagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Amen. Salamat po. By all means, no, may paraan ng Diyos para may makarating sa bawat tao ang salita ng Diyos. Salamat. Blessing po kayo sa simbahan. Po, family po. No? Alright. So, meron pa ba? Wala na?
ikaw. Tataas eh. Ang liit nga lang ng taas niya. Ganun lang, oh. Pagkataas, ganun. Oh, sige. Diyan ka lang. Ayan. Salamat. Blessing din ang De La Cruz family. Ano po Amen. yung nagpapatuloy? Lanyeta family, Belonero, marami. Lahat po kayo blessing. Herda family, blessing po kayo sa church. So, sino pa po? Meron pa ba? Oh, gusto natin marinig yung mga testimony ng bawat isa kasi malaking encouragement po yan sa atin. Kaya tayo nag-fellowship means nagpapalakasan, nagkakaisa. Yung unit, ayun! Oo, ayun. Tumayo na. Atakan please. Nagpapasalamat ako sa Lord niya. Nandito pa rin ako sa Kanya. Tapos maraming struggles sa buhay ko pero nagtagumpayan ko pag-isa. Hindi ako nagkalimot sa Kanya. Sabi ka ng anak ko, buti man na tagumpayan yung lahat ng mga pagsubok sa iyo. Sabi ko, basta tumawag ka ng kay Lord, hindi ka pabayaan. Bagsak na ako pero lagi ko siya tinatawag. Mayroon niya, may time na gusto ko naman mag-suicide pastor. Sabi ko masakit. Pero sabi ko masakit, ilagay ko yung kuryente sa liig ko. Pero sabi ko, masakit. Nagbigti, naglagay naman ako ng kasi bagsak na ako pastor eh. Tapos ngayon naglagay ako sa bumot sa ceiling. Tapos sabi ko na, may nagtawag sa akin, sabi ito, Silen, sabi ito, ayun, hindi na. Pero naglagay na ako sa message, sabi ko, sa anak ko, sabi ko, anak, kapag ako yung mawala, andyan pa rin ako sa tabi mo. Pero, praise God, andito pa rin ako sa inyo harapan, naka-agad siya. Amen. Nagdala ko sa paglingkod sa Panginoon, pagi kay Sister Juliet, nadala niya ako dito sa tahanan na ito. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Oh, hindi natin alam yun Hindi ganun pala. Pero tinigilan siya ng Panginoon. Amen. Totoo po yun, yung sobrang depression, tapos ang dulo nun, suicide. Maraming ganun, kaya praise the Lord. May plano pa po ang Diyos sa buhay niyo po, Tita Lenny, no? May plano pa ang Diyos. Kasi kung nangyari yun, hindi wala. Wala na. Marami pa. Habang may buhay pa, may pag-asa pa, no? Okay. Meron pa ba? Meron pa? Salamat sa Panginoon. 1 minute. 1 minute na lang. Tapos, start tayo. Meron pa? Gusto ko kasi marinig yung mga boses mo. Yung mga testimony mo. Meron pa ba? Wala na? Wala na? Kayo dyan? Kabataan? Wala na? Wala na. Okay, sige. Kung wala na, nako na tayo sa games. Are you ready for the games? Okay, ating game master. Game master. Marami kasi ang masaya. Ayan, sige. Tayo gusto na yung basa-basa. Na tayo mag-games. Pero bago tayo mag-games, salamat po nagbigay ng testimony. Ayan, so nagpapasalamat ako muna sa Panginoon kasi nandito tayo. Then, syempre, yung isang friend, si Tita Katang friend ko. So, nagpapasalamat din ako kasi ito, nakakatayo, tapos nakakahinga. Kasi ako po ay nagtatrabaho sa medical field. So, yung trabaho po namin more on mga pasyente, back-office po kami. Nakikita po namin yung mga sitwasyon ng mga pasyente. Yung mga anak nila namamatay, yung mga magulang nila namamatay, yung mga tao na hindi na nakakagalaw, mga bedridden na sila. Alam niyo mga pangarap nilang makatayo. Pangarap nilang makahinga. Kasi hindi sila pwedeng gumalaw ng walang ventilator. Yung ginagawa nyo ngayon ay yung mga pangarap nila. Yung pangarap nilang tumakbo, yung pangarap nilang lumangoy sa dagat, yung umakyat sa puno, ay yung mga pangarap ng ibang tao.
Pero nagagawa natin yun. Ayun yung mga bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. So ngayon, tayo ngayon ay mag-games. Excited na kayo sa games? Pagkakaroon tayo ng game. Bilusan po ito. So, wala pong bata at walang matanda dito. So, bilang count tayo ng 1, 2, 1, 2. Mag-groupings po tayo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ezekiel 1. Kati 2. 1, 2, 1. Okay. So, lahat ng 1, libat kayo dito. Lahat ng 2, libat mo kayo dito. Okay. Ang lalalayin po natin, ako ay may sunod. Lahat ng 1, libat mo kayo dito. Lahat ng 2, libat mo kayo dito. Okay. Sino ang alam ng kanta na ako ay may tunod? Kung yung baso mo, magkakanta, hindi pa rin. Kuya, saan mo? Ha? Ano yung Okay. Dito Sino to? ang unang maglalaro? Kailangan ka ng 4. Din ako. Kailangan ka ng 4. Dito. 1, 2, 3, 4. Okay. Nasunod dito sa group 2. Okay, 1, 2, 3, and then 4. Okay. Kati namin po kasali. Oh. Ako ay may kuha. Kaya na makakuha ng baso. Ayan. Sa unahan. Ayan. Sa atin na dito, ang ano. Jay, mamaya, sige. Tingnan mamaya na muna mga bata muna. Okay. Ay, hindi. Tigdadalawang baso yan. Tigdadalawang baso. Bali, 4 yan. Parang hindi pa rin. Ayan. Sapat lang nyo. Hindi, ano, Gerald. Tigdadalawa yan. Parang hindi pa rin. Ayan. Sige, sapat dito. Ayan, sabihin nyo. Ayan. Okay. Pag sinabi kong baso, kukunin nyo yung ano nyo. O, taga, ba't lima to? Ba't lima to? Sige, mamaya ka na. Gerald, lupat ka. Okay, hindi ko doon sa kabila. 20. Okay. Ito na ba yung mga pambato nyo? Ito na. Okay. Ako ay may ulo na aking ginagalaw. Aking ginagalaw. Ako ay may balikat na aking ginagalaw. Aking ginagalaw. Ako ay may batok na tanggal. Okay. Panalo ka na, ano? Ako ay may baso. Sino tanggal? Tanggal. Ilan yung sa grupan? Ilan sa grupan? Sa grupan ilan? 2? Pareha? Sige yung mga nanalo. Yan, harap kayo. Huwag yung pag-iwalay yung mga baso. Okay. Ako ay may ulo na aking ginagalaw. Aking ginagalaw. Ako ay may tuhod na aking ginagalaw. Aking ginagalaw. Ako ay may paa. Okay. Tanggal ko yung dalawa. Dinding. Kaya tayo mong dalawa race. Okay. Ako ay may baso. Nanalo ba? 1 point ang group 1. Next batch. Next batch. Okay. Okay, Ezekiel. Ay, Maya, kakalaro mo lang. Sino ba susunod? Ito, Ashley. Group ka na. Sino? Yana. Group 1. Okay, Jay, tala. Apat, sino dito? Dito. Ay, naglaro ka na. Naglaro na kayo. Ayan, sino lalaro dito? Ayan. Kaya, nakita sumat. Ayos kayo dyan, nasumat. Dito. Sino na ang partner natin ano?
Sa group 2, sa group 2. O doon na, Gerald, panalo ka na. Group 2, sino na? Dito na. Ay, hindi ka. Nakalaro ka na. Oy, group 1 ka! Joby, dito ka na, Joby. Lalo na. Dali na. Kati, laro ka. Okay. Ayan. Okay. Sino nang sa group 2? Ito, Christine, ikaw? Sino ba isa? Sige. Okay. Ako ay may ulo na aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may batok na aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may balikat na aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may balikat na aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may baso. Ayan, sinanalo. Okay, panalo na po ang group 2. 1 point. Okay, Talaga si Justin. next. Ayan. Wala yung mga nanay. Mga tatay. Ayan. Mga nanay, tatay. Si Kati. Arola. Ayan. Ayan. Sino pa? Wala pa ang group 1. Group 1, kulang pa. Gumado. Karani, dito ako sa group 2. Karani. Ayan. Ayan. Amen. Sino pa? Okay. Kati, sandali na Kati. Ayan. Wala ka ng dalawa ang group 1. Lima. Kaya yun na. Ayan. Ayan. Sino ba yung isa? Maglalaro ka ba? Ikaw, Ayan. Okay, isa na lang po sa group Sa group 1. Sino? Isa. Okay. 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 Ready na? Ako matatalo ang Ako ay may ulo na aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may balikat na aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may bewang na aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may baal na aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may baso. Ang galing ni Kati. Okay. Dalawang panalo. Okay. Maglalaban pa yung dalawa. Maglalaban yung dalawa. Okay. Ayan. Okay. Ako ay may bewang na aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may batok na aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may bewang na aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may balikat na aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may ulo na aking ginagalaw, ako ay may baso. Wala lang. Group 2. So, yun lang po. Di magtatapos ang laro po natin. Ito lang, panalo ang group 2. Okay. So, kaya na po. Ayan. Salamat po sa ating pong pampagising na games. Ay! Pasok na po lahat. Dito na po tayo lahat. Tayo po ay mag-start. Okay lang po ba? Ayusin natin yung upuan. Parang dire-diretso po. Dahil pangagagahan po ito. Manalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright. So, ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa
church governance, church faith bilang isang Baptist. Dito na po sa 2 Corinthians 3:17 sa mga Bible nyo, 2 Corinthians Gabi dito ka. 3:17. Sabi po rito ay ganito. Sabi ko lang. Natin ang Bible natin. Now, the Lord is that Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Sabi natin basahin to. Okay? Ready? 2 Corinthians 3:17. 2 Corinthians 3:17. Ready? Nakita na? Ready? Read. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord, there is liberty. Hindi niyo po ba ito? Ang Diyos ay Espiritu. Patayan mo si Gabi. Kung nasaan ang Espiritu, nandun ang Diyos. At ito ay may kalayahan. So, ito natin, kung saan ang, no, talking please, kung nasaan ang banal na Spirit, kung saan ang Spirit, ay nandoon ang presensya ng Panginoon. At merong kalayahan. Ngayon, ang gusto ko pong itakan po sa inyo is about the Baptist stand, the Baptist faith, kung saan, bakit tayo Baptist. So, alam niyo ba pangalan ng church natin? Old Testament Baptist. Tatanong na ba sa isip ko, bakit ako Baptist? Bakit ako nandito sa Baptist Church? Bakit wala ako sa INC, wala ako sa RC, wala ako sa JW? Alam niyo yung JW? Wala ako sa ADD. Alam niyo ADD? Ang dating daan, ang dating doon. Bakit wala ako sa Mormon? Alam niyo Mormons? Bakit wala ako sa GIL? Bakit ang daming denomination? Bakit Baptist ang tawag po sa atin? At bakit ikaw nagpapatuloy sa Baptist? Ako rin po, ang inyong pastor. Bakit ako nandito? Dati rin naman ako hindi galing sa Baptist. At ako ay nawin lang ng Baptist. At ngayon nagpapatuloy sa Baptist. At ngayon, mahal na mahal ang simbahan ng Baptist. Yan, nagpapatuloy. Ngayon, gusto ko pong malaman niyo, ano ba ang dahilan kung bakit kailangan natin magpatuloy? Bakit natin kailangan mag-stand? Bakit kailangan natin mahalin ang simbahan ng Panginoon? Una-una, number one, because of the Scriptures. Amen? Because of the Scriptures. We believe that the Holy Bible, when I say Bible, hindi lahat, may Bible din naman po sa ibang mga simbahan. Opo, pero hindi lahat ay preserved, pure, inerrant, infallible, inspired Word of God. Ang ating pong pinag-ahawak-hawak na Bible is the King James Bible 1611, na kung saan ay preserved, pure, perfect, walang bawas, walang kulang, Word of God. That is King James Bible. Kaya tayo Baptist dahil ang hawak natin ay purong salita ng Diyos. Amen po? Ay, ito po ay huwag natin kalilimutan. Actually, ang daming pong mga aklat sa Bible. Ang daming mga version sa Bible. Yung King James Bible, ang Biblia, ano po ba? NIV. Ang daming Bible na hawak-hawak. Kaya ibang simbahan, alam niyo po yan, ang dami nilang aklat dito nasa lamesa. Habang sila nagtuturo at bubuksan nila iba-iba. Okay, buksan namin sa ganito. Ang dating Biblia, ang Biblia, ang lumang tipan. Ang dami nilang aklat. Pero po, tayo po, isa lang aklat na ating pong pinububuksan at tinaaral. Wala iba kundi ang King James Bible. So, ang dahilan kung bakit kailangan nating manindigan sapagkat nasa atin ang final, complete, and final revelation of God. Amen? Sabi ng Bible, all scriptures is given by inspiration of God. It is profitable for doctrine, rebuke, rebuke, correction, and instruction in righteousness. So kaya nga, ay dapat po malaman natin yung standard, yung authorized version, that is the King James Bible, which is the 66 book and 39, 66 books, 39 po yung
yung New Testament, tama po ba? Oo. At nahati po yun sa dalawa. No? At kaya nga, ang iba aklat po, lalo na po yung ano yung aklat po ng, yung, meron silang 88 books. 72 books. No? Yung Apocrypha. Ano po ba yun? Tama ba? No? Diba yung ginagamit ng RC, meron po silang sobrang aklat, meron pa aklat na Barok, aklat ni Lorna, aklat ni, di ko alam kung sino yung mga yon, pero yun ay hindi po sinama po ng mga scholar sapagkat marami pong dagdag, marami pong mga bawas doon sa salita niyon. Ito na po, 66 book ang kompletong salita ng Diyos. Kaya nga po, tandaan natin po, no, ang Diyos, walang perfectong simbahan. There's no perfect church. Kahit saan ka pumunta, wala kang makikitang perfectong simbahan. Lahat mayroong pagkukulang, lahat may pagkakamali, lahat ay imperfect nga eh. No? Sapagkat yung mga taong nasa loob, imperfect yan. Kaya nga tayo ay hinuhubog sa simbahan upang maging perfect. Perfect means mature. Ikaw ay lalaki, lalago na ikaw ay, alam niyo po yun, merong paninindigan, hindi ka basta-basta masusway o mahihila ng kaaway sapagkat ikaw ay lumalago sa salita ng Diyos. Kung meron man, inspired sa kalagitnaan ito, wala iba kundi ang salita ng Diyos. No? Kaya nga po, kailangan nating mahalin ang simbahan, kailangan nating mahalin ang Panginoon, sapagkat ito po ang dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy. Amen po? Kung bakit ka nabubuhay, at ito ang dahilan kung bakit may binabagong buhay, wala iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya huwag kang manginawa, huwag kang titigil na ipangaral ang katotohanan, sapagkat hawak natin ang aklat na nagbibigay ng katotohanan. Bakit tayo kailangan magpatuloy sa Baptist Church? Why? I'm even the right church? Ako ba ay nasa tamang simbahan? Ako ba ay nasa merong tamang simbahan? Walang perpektong simbahan, pero may tamang simbahan na nagtuturo ng tamang salita ng Diyos. Number 1, because of the scriptures. Number 2, because the true God. Because we have a true God. Only one living and true God. The Creator, the Supreme Ruler, heaven and earth, perfectly holy, worthy, the honor, confidence, love, who is upholder, redeemer, and savior of mankind, the unity of Godhead. There are 3 persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and equal is very divine perfection. Kaya tayo ang paniniwalaan natin, there is one God. There is one God, but in 3 persons. Yung Sunday school po, pinag-aralan natin yan. Nandito ba kayo? Ilan ang Diyos? Yung nagsasabi, 2, yung nagsasabi 3, yung nagsasabi 4, yung nagsasabi 1. So, marami, pero sabi ng Bible, there is one God. The one, living, and true God. The Father, the Son, and the Holy Spirit. These 3 are one. No, iisa lang ang Diyos. Kaya huwag kang papabulag. Sabi 3 ang Diyos. Sabi nila ay isa lang ang Diyos. Ang Ama lang. Si Jesus ay hindi Diyos. Yung Espiritu ay hindi Diyos. So tandaan natin, huwag kang magpapabulag. Huwag kang basta-basta makikinig. Ang pakikinggan mo lang kung ano yung pangangaral ng pastor, ang pangalan dito sa pulpit ito. Yun lang ang ating tatayuan. Wala iba kundi ang salita ng Diyos. The divine perfection executing distinct but harmonious offices in the great work of redemption. Kaya nga po, pag ikaw ay hindi po nag-aral ng salita ng Diyos, sasabihin ng mga Muslim, diba, hindi si Jesus ang Diyos, si Allah. Tama ba? Si Allah, ang kanilang propeta ay si Muhammad. Sino ba yung mga yun? Yan ba ay nabuhay muli? No? Sila ba ay nung sila ay namatay, nabuhay ulit? Hindi po. No? Kaya kilala nilang propeta para sa kanila, si Jesus ay isa lamang sa mga propeta, hindi tagapagligtas. Kaya para sa kanila, ano yun? Si Allah lang. Hindi ko alam kung sino yung si Allah. Yun yata yung Ama. Iba lang ang tawag nila. So hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Kaya nga ito yung pangatlo natin, the deity of Jesus Christ, ang pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo.
Kaya kailangan nating manindigan sapagkat ang daming sinasabi sa Bible na si Kristo ay 100% Diyos. Lahat ba dito naniniwala si Kristo ay Diyos? Kaya dahil pag ang tao ay hindi naniwala, sabi, tao lang yan, ay hindi ka maniniwala dyan, propeta lang yan, ay hindi nila matitiyak ang langit, hindi sila maliligtas. Ang maliligtas lamang yung naniniwala at nananampalataya na si Kristo ay Diyos. Kasi kailangan paniwalaan ang tagapagligtas Diyos. Kailanman hindi magkakaroon ng hindi magiging tagapagligtas ang tao. Kaya ako may nag-claim, ako ang Kristo. Ang Father ay si Jesus Christ na nag-evolve, tapos siya na ang Jesus. Tapos ang Banal na Espiritu na. Yan ang anak. So sino yung nag-claim na yun? Ay huwag tayo basta-basta maniniwala sa mga ganung tao sapagkat isa lang ang nagsasabi ng katotohanan, wala iba kundi ang salita ng Diyos. The deity of Jesus Christ. Marami nagsasabi, tao lang yan, may nakausap ako, hindi man debate, parang konti-kwentuhan. JW po siya. Ang tingin nila kay Kristo ay, sila naniniwala si Jesus ay Diyos. Naniniwala naman kami Diyos, pero para sa amin, si Jesus ay maliit na Diyos. Meron pa lang gano'n. Meron pa lang big God and small God. Meron pa lang gano'n. Saan sa Bible yan? Wala kang makikita doon. Kung sinasabi naman na iba, si Kristo ay tao lang. And there is one God, one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Man Christ Jesus. Di tao lang. So, hindi nila nakita yung context na yon. Yung context na yon ay patungkol yun sa prayer na si Kristo ay mediator. Siya po ang tagapamagitan. Di mo na kailangan dumaan kung kani-kanino. Diretso ko na kay Jesus pag ikay nagpe-pray. Kaya nga, hindi ibig sabihin nun, pero kung aaralan natin ng Bible, meron namang sinasabi sa Bible na si Kristo ay tao. Naniniwala naman ako dyan na si Kristo ay tao. Dagdagan pa nga natin yung talata, nagsasabi siya tao. Pero, napakaraming talata na si Kristo ay Diyos. So, sinong paniniwalaan natin doon? Eh di parehas mong paniwalaan. Hindi naman tayo nagtatalo, hindi natin kontra yan. Nung nagsasabi, tao lang yan, si Jesus. Tao lang yan. Dapat di nyo yung sinasamba. Oo naman. Wala naman pagtatalo kasi naniniwala ko, sinabi ng Bible, siya ay nagkatawang tao. Wala tayong pagtatalo doon. Naniniwala rin ako dyan. Pero gusto kong sabihin sa'yo, si Kristo ay 100% Diyos. Kaya nga, maintindihan natin yan. Walang dahilan para po tayo ay mag-quit, walang dahilan para iwanan ng Diyos, walang dahilan para iwanan ng church, sapagkat alam natin na ang ating Diyos na sinasamba ay tunay na Diyos. Jesus Christ is the second person of Godhead. That is the second person. Hindi ibig sabihin mas maliit siya. Ibig sabihin, kapantay niya ang Diyos sa isang Diyos, pero may iba-iba silang. He is a co-existence, co-equal, co-eternal with God the Father, co-existent. Kung ano yung Ama, sabi ng mga Hudyo, Panginoon, kailan ba namin makikita ang Ama? Sabi ng Panginoon, kung nakita nyo ng anak, nakita nyo na rin ang Ama. So kung ano yung time na yun, na-advantage niya sila, nakita mismo nila, mukhaan, mataan, ang Panginoon, itsura ng Panginoon. Kaya si Jesus Christ, huwag kayo maniniwala, si Kristo ay mahaba ang balbas, mahaba ang buhok, hippie, no? Long hair, ano pa ba? Basta, nakikita natin larawan. Dahil wala nang nakakita sa mukha ng Panginoon maliban sa mga 12 disciples. Walang ano. Marahil hindi ko alam, mga imagination lang nila, ginuhit lang nila. Ito yung itsura ng Jesus. Hindi ako naniniwalang long hair si Jesus. Dahil si Jesus Christ nagtuturo ng kalinisan. Nagtuturo siya ng kaayusan sa mga kaayusan ng isang lalaki, kaayusan ng isang babae. So, ako naniniwala siya po ay like siya malinis tignan. So, kaya nga po, kung tayo basta maniniwala sa mga sabi-sabi ng mga tao, ang paniniwalaan natin wala iba kundi ang salita ng Diyos. Sabi dito, the absolute deity of Christ is indissolubly combined with a perfect humanity in one person. There is perfect humanity. Siya'y nagkatawang tao, pero kailanman hindi nagkasala. Sinong tao ang hindi nagkasala? Wala.
only Jesus. Ni kaisa-isa, kahit katiting na kasalanan, wala siyang nagawa. Wow! Yun ba masasabi natin tao? Ni minsan di nagkasala. Yun pa lang, isipin mo na, may tao bang ganun? Kung siya'y tao, dapat magkakasala siya. Kaya nga, kina-question nila yung the virgin birth na si Mary, dahil pinanganak siya, tinuloy niyo ba, may Diyos bang pinanganak ng tao? Dahil si Mary ay tao eh. Di, ibig sabihin, nahaluan o nahawahan siya ng kasalanan ng tao. Kasi galing siya kay Mary. Diba? May Diyos ba na pinanganak ng tao? Hindi. Naniniwala daw kasi sila ang Diyos ay talagang yung bang galing sa langit biglang bumagsak. Hindi ganun ang paraan ng Diyos. Biglang mahuhulog yung baby, tapos hindi makakakita. Hindi ganun. Kaya nga, dahil ang ililigtas niya ang tao, kailangan niyang magkatawang tao. Intindihan niyo ba yun? Diba? Kaya pinadaan kay Maria, pero hindi niyo ba alam, yung seed doon na nilagay ng Diyos sa sinapupunan ni Mary, ay yung po, ay wala pong, pag ang seed, o sabihin natin alam niyo po yung mga transplant baby, no? Kapag pala yan sinasalin sa isang tao, yung sakit o namang merong diferensya doon sa nanay na nalinagyan ng baby, ay hindi po nakahawa. Ang na-adapta ng baby, yung pagkain, yung lakas, yung pagkain. Pero, yung sakit o anumang meron din sa nanay, hindi po nahawa. Kung yun ay transplant. Yung nilagay lang sa sinapupunan ng nanay. Meron po mga ganyan, yung mga hindi magkaanak, magpapaano sila sa ibang tao. Tapos, saka yun ang kanila pinaka-baby. Pero gano'n ang ginawa sa Panginoon sa Kristo. Nung siya ay nilagay sa tiyan ni Mary, ay kahit isang kasalanan ay hindi siya nabahiran, hindi nahawa ang Panginoon. Kaya nga si Jesus Christ, that is the seed of the Father. Nung nilagay po sa tiyan, ay siya po ay purong Diyos at hindi nabahiran ng kasalanan. Kaya nung siya pinanganak, hanggang 33 years, hindi nagkasala ang Panginoon. Dahil kahit isang kasalanan, sabihin natin, nagsinungaling, maliit lang naman, nagsinungaling po. Kung halimbawa, nagalit ang Panginoon, hinahagupit siya, tawag doon, pinapalo siya, nilalati ko siya, pinapako. Kung kahit isang galit na maramdaman niya doon sa tao, at nagalit ang Panginoon, baka siya ay disqualified maging tagapagligtas. Merong iba nagtatanong, di ba nagalit ang Panginoon doon sa templo? Nagwala siya. Baka minsan may magtanong, mayroon kayo na-encounter. Hindi pala dapat magagalit. Bakit nagalit siya? Nung time na ginawa ng mga tao, ginawang, palengke yung simbahan. Kaya dito sa simbahan, hindi pa natin ina-allowed yung mga benta-benta. yung may pagtatayo yung tindahan dyan, tapos wala pong gano'n. That is tips. Alin tips? Magnanakaw. Ayaw, nakita ng Panginoon sa Kristo, ginagawa, bibenta ng kapate, ginitupin, mga perlas, mga tao na bibenta. Galit ng Panginoon sa Kristo ay talagang pinaghihagis niya, talagang pinagtatapon niya yung mga paninda. Siyempre, kasala ba ang Panginoon? Hindi siya nagkasala. Hindi siya nagalit sa tao. Nagalit siya doon sa ginawa ng tao na ginawang palengke yung simbahan. Kaya nga po, kita natin, minsan si Kristo ay hindi po nagkasala. That is the perfect God. Kaya kailangan nating magpatuloy, kailangan nating mahalin ang simbahan sapagkat there is a perfect God. There is a perfect God, that is Christ Jesus. So, tigil ko muna ito. Tayo po ay mag-start na sa ating congregational singing. I hope na pag may nagtanong sa inyo, why I am a Baptist? Bakit ka Baptist? Ito yung mga dahilan. Because of the scriptures, because there is the true God, the deity of Jesus Christ, naniniwala ka si Kristo Diyos, at the Virgin Birth. Si Kristo ay pinanganak, the only begotten of the Father. Kailanman hindi nagkasala. Meron pa sana yung salvation. Inihabol ko yung salvation.
Iba-iba po ang salvation ng bawat denomination. Iba-iba. Kaya nga pasalamat tayo, ang salvation, ang paraan ng ating kaligtasan ay nakabase lamang sa salita ng Diyos. No? Nakakalungkot, maraming mga tao, maraming mga denomination ay hindi nila nakikita kung ano yung simpleng paraan ng Diyos paano maligtas. Kaya nakakalungkot, no? Merong dati, nag-aatin sa Baptist, tapos, abay, naiba. Oh, napunta ng INC, napunta ng JW. Abay, nakakalungkot yun. Oh, kaya nga, hindi po dapat ganun. Kumbaga, nasa katotohanan ka na. Bakit ka pa aalis dun sa totoo? Sino ba naman sino ba naman dito, nasa totoo na, pupunta pa sa mali? Diba? Kung nakita mo na yung katotohanan, huwag ka nang aalis dyan. Diyan ka magpatuloy, diyan ka lalago, diyan ka pagpapalain ng Panginoon. So kaya nga, ma-discern po natin yun. Sa maraming tao, nakakalungkot. Meron ako nakausap isang dati siyang Baptist, tapos napunta ng ADB. Ngayon, very active sa ADB. Wala na yung leader nila, pero sino ka nila. So, napunta sa ADB. Tapos, kaya ako usap na ako. Minsan, sama ka sa amin. Hilig ka para makita mo ang katotohanan. Ako po hindi lang, sabi ko, makita mo na yung katotohanan. Hindi na ako sasama niya sa iyo. Pinipilit niya pang para daw makita ko ang katotohanan. Pero hindi nila alam, yung mga yan ay wala silang kaligtasan. Ang kaligtasan sa kanila nawawala, ayaw nilang tanggapin, ang kaligtasan ay regalo, ayaw nilang tanggapin, ang kaligtasan ay biyaya. Kaya pinagsisikapan nila, kaya nga kami pastor ay nagsisikap dito para kami maligtas. Kaawa, pero tayo, naligtas tayo sa biyaya ng Panginoon. Amen po? Na tayo nananampalataya, tumanggap nananampalataya kay Kristo. At kapag binigay ng Diyos ang buhay na walang kailanman hindi kayang walain ng tao. Walang tao makakawala niyan. Kaya sabi ng iba, hindi, mawawala mo ang kaligtasan. Saan sa Bible yun? Kaya daw walain ang kaligtasan, hindi. Pag ang Diyos, kung tao ang nagbigay, pwedeng mawala ng tao. Pero pag ang Diyos ang nagkaloob, pag Diyos ang nagbigay, kailanman walang kakayanan ng tao, wala iman. Kaya nga ang ating kaligtasan ay nakatungtong sa biyaya ng Panginoon Hesus. We are saved by grace through faith, not of yourselves. Ang lino doon. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Marami magyayabang. Ako, mas banal ako, mas marami ako nagawa sa iyo. Marami magyayabang. Kaya nga ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Gift of God. Ang ginawa lang natin, nagtiwala tayo. Tinanggap natin yung regalo ng Diyos. Kaya tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Faith is very important. Pag tayo ay nabubuhay, faith is very important. Ang kaligtasan, faith. No? Sa lahat ay pananampalataya. So, I want to pray and medyo na-enlighten tayo kahit papano. Kaya mahalin natin po ang church. Mahalin po natin ang simbahan. Mahalin natin ang pagsabi church yung mga tao. No? Mahalin natin ang Panginoon. Bigay natin yung best natin sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil meron tayong tamang pinitindigan. Wala tayo sa hindi tayo pachamba-chamba lang. Merong direksyon lang ang tinatahak natin. Basta magtiwala lang tayo sa salita ng Diyos ay tayo ay i-bless ng Panginoon. Tayo ay sasamahan ng Panginoon. Ito po mahalin natin. Pag dito ka nagmahal, walang problema. Lahat ng mga problema dadaan, wala lang yan. Basic lang yan. Basta dito ka nagmahal. Diba? So, awit po tayo. Awit po tayong lahat. Tayo po ay umawit ng papuri sa Panginoon.